Sa politika ng Pilipinas, bihira ang mga taong kayang pagsabayin ng kasikatan, kapangyarihan, at yaman. At mas bihira pa ang mga kayang bumagsak, makulong, at muling bumangon na parang walang nangyari. Isa sa mga pangalang madalas banggitin kapag usapang ganito ay si Bong Revilla. Para sa ilan, siya ay simbolo ng tibay at comeback. Para sa iba, isa siyang mukha ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Paano nga ba siya yumaman at ano na ang tunay niyang buhay ngayon? Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang kwento ni Bong Revilla ay hindi simpleng rags to riches o success story. Isa itong masalimuot na salaysay ng showbiz, politika, pamilya, impluensya, at sistemang Pilipino, kung saan ang kasikatan ay pwedeng maging puhunan at ang pangalan ay pwedeng maging sandata. Mula pa lamang sa simula, hindi na ordinaryo ang kanyang tinahak na landas. Ipinanganak siya sa pamilyang may malalim ng ugat sa pelikula at politika. Bata pa lang, sanay na siya sa liwanag ng kamera, sa papuri ng tao, at sa pakiramdam na kilala siya kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung bakit. Sa panahong ang karamihan ay nangangarap pa lamang, siya ay nasa mismong gitna na ng mundo ng aliwan. Ang ganitong klaseng simula ay nagbibigay ng malaking bentahe, hindi lamang sa karera kundi pati sa koneksyon at oportunidad. Pagsapit ang dekada 80 hanggang 90, tuluyan ng sumabog ang kanyang pangalan bilang action star. Sa panahong iyon, ang pelikulang Pilipino ay dominado ng aksyon, barilan, suntukan, at mga karakter na kumakatawan sa bayani ng masa. At isa si Bong Revilla sa mga naging mukha ng ganitong uri ng pelikula. Sunod-sunod ang proyekto, sunod-sunod ang pelikulang kumikita, at kasabay nito ang tuloy-tuloy na pagpasok ng pera. Hindi lingguhan ang kita, kundi halos araw-araw. Sa rurok ng kasikatan, ang mga artista tulad niya ay hindi lamang umaasa sa talent fee. May bahagi sila sa kita ng pelikula, may bayad sa endorsements, may kita sa mga provincial shows, at may mga espesyal na proyekto na hindi laging lantad sa publiko. Dito nabuo ang unang malaking pundasyon ng kanyang yaman. Ngunit mahalagang tandaan, sa showbiz, alam ng mga veterano na hindi permanente ang kasikatan. Kaya habang mataas pa ang pangalan, maraming artista ang pumapasok sa negosyo at investments, lupa, bahay, sasakyan, at iba pang ari-arian na pwedeng magbigay ng kita kahit wala na sila sa harap ng kamera. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, unti-unting lumalawak ang pinansyal na mundo ni Bong Revilla, lampas sa pelikula at telebisyon. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating nang tuluyan siyang pumasok sa politika. Ang paglipat mula sa showbiz patungong gobyerno ay hindi lamang pagbabago ng propesyon. Isa itong paglipat ng uri ng kapangyarihan. Mula sa kasikatan na nakabatay sa popularidad, napunta siya sa kapangyarihang may kasamang pondo, impluensya, at desisyon na may direktang epekto sa mga tao. Sa Pilipinas, ang kombinasyon ng kasikatan at politika ay napakalakas. Kapag ang isang kandidato ay kilala na ng masa, mas madali siyang makuha ang tiwala ng botante, lalo na kung may sapat na resources upang suportahan ang kampanya. Habang tumatagal ang kanyang panunungkulan sa gobyerno, mas lalong lumalawak ang kanyang koneksyon. Nakikilala niya ang mga lokal na leader, negosyante, contractors, at iba pang makapangyarihang personalidad. Sa ganitong kapaligiran, ang impormasyon, oportunidad, at impluensya ay mabilis kumalat. Dito rin nagsimulang masusing pagmasdan ng publiko ang kanyang yaman, lalo na sa tuwing inilalabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sa mga dokumentong ito makikita ang patuloy na pagtaas ng kanyang deklaradong ari-arian, mga lupa, bahay, sasakyan, at cash assets na umaabot sa daan-daang milyong piso. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw ang paliwanag. Matagal siyang naging top action star, may negosyo at investments, at may legal na kita bilang halal na opisyal. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, dito nagsimula ang mas malalim na tanong. Sapat ba ang mga pinagmulan na ito upang ipaliwanag ang bilis at laking paglago ng kanyang yaman? Ang tanong na ito ay lalo pang tumindi nang pumutok ang isa sa pinakamalalaking iskandalo sa kasaysayan ng bansa, ang pork barrel scam. Isang isyung yumanig hindi lamang sa gobyerno kundi sa tiwala ng mamamayan. Nang madawit ang pangalan ni Bong Revilla sa aligasyon ng pagtanggap ng daan-daang milyong piso kapalit ng pondo ng bayan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging makapangyarihang senador,
Siya ay naging akusado sa isa sa pinakamabibigat na kasong maaaring kaharapin ng isang politiko. Ang araw ng kanyang pag-aresto ay naging makasaysayan. Isang dating action star na sanay sa papel ng bayani sa pelikula, ngayon ay nasa gitna ng isang tunay na drama. Walang script, walang director, at walang second take. Para sa marami, iyon na ang katapusan ng kanyang karera. Ngunit ang sistema ng hustisya ay mabagal, masalimuot, at madalas ay puno ng paghihintay. Sa loob ng kulungan, lumipas ang mga taon, tahimik ang isang lalaking sanay sa ingay ng palakpakan. Habang ang publiko ay patuloy na naghihintay ng hatol, ang kanyang pangalan ay patuloy na pinagdedebatehan sa media, sa kalsada, at sa social media. May naniniwala sa kanyang inosensya, may sigurado sa kanyang pagkakasala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, iisa ang katotohanan. Ang kanyang buhay ay pansamantalang huminto. Hanggang sa dumating ang araw ng desisyon. Sa hatol ng korte, siya ay napawalang sala sa kasong plunder. Para sa kanyang kampo, ito ay patunay na mali ang mga paratang. Para sa kanyang mga kritiko, nanatili ang pagdududa. Ngunit sa mata ng batas, siya ay malaya. At sa politika, ang kalayaan ay pagkakataon. Sa halip na tuluyang magretiro, pinili niyang bumalik sa entablado ng kapangyarihan. Muling tumakbo, muling humarap sa taumbayan, at muli siya ay nanalo. Isang comeback na bihira at hindi kayang gawin ng karamihan. Dito mas lalong tumibay ang imahe niya bilang isang politikong may malakas na base ng suporta at kakayahang bumangon kahit sa pinakamabigat na pagsubok. Sa kasalukuyan, ang buhay ni Bong Revilla ay mas maingat kaysa dati. Aktibo pa rin siya bilang senador, nakikita sa mga sesyon, pagdinig at aktibidad sa kanyang baluarte. Ngunit hindi na kasing ingay ang kanyang personal na pamumuhay. Mas kontrolado ang imahe, mas kalkulado ang galaw. Sa social media, makikita ang kombinasyon ng pagiging politiko at dating artista. May pagbabalik tanaw sa showbiz, may mensahe sa masa, at may pagpapakita ng pagiging malapit sa tao. Pagdating sa yaman, malinaw na hindi siya naghihirap. Ang kakayahang magpatakbo ng kampanya, magpanatili ng malawak na network, at manatiling impluensyal ay palatandaan ng matatag na pinansyal na kalagayan. Ang kanyang yaman, ayon sa mga pampublikong record, ay nananatiling mataas, suportado ng kombinasyon ng ari-arian, investments, at legal na kita bilang halal na opisyal. Kung susubukang sagutin ang tanong na paano siya yumaman, hindi ito maikakahon sa isang sagot. Ito ay halo ng dekadang kita sa showbiz, tamang investments sa tamang panahon, kapangyarihang politikal, at isang pamilyang matagal nang may impluensya. Ngunit sa mata ng publiko, ang tanong ay hindi lamang kung saan nagmula ang pera, kundi kung paano ito napanatili at naprotektahan sa kabila ng mga kontrobersya. Sa Pilipinas, ang tunay na sukatan ng kapangyarihan ay hindi lamang pera. Ito ay kakayahang manatili, bumangon, at magpatuloy kahit ilang beses nang hinusgahan ng publiko. Si Bong Revilla ay patunay na sa sistemang ito, ang kwento ay bihirang matapos sa isang kabanata lamang. Minsan ito ay nagpapatuloy, paikot-ikot, puno ng tanong, at laging bukas sa interpretasyon. Sa huli, ang hatol ay hindi lamang nasa korte, kundi nasa mamamayan. Ang kanyang buhay ngayon ay nananatiling paksa ng diskusyon. Para sa ilan, kwento ng tibay at ikalawang pagkakataon. Para sa iba, salamin ng sistemang pumapabor sa mga makapangyarihan. Ngunit isang bagay ang hindi maikakaila. Si Bong Revilla ay patuloy na bahagi ng kasaysayan ng politika at showbiz ng Pilipinas. At ang tanong tungkol sa kanyang yaman ay mananatiling buhay hanggat siya ay nasa entablado ng kapangyarihan.